Naniniwala si Senate President Francis Escudero na maaring magamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang binitawan nitong mga salita sa pagdinig ng Senado. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita, live. Yes, Naomi, matapos nga yung mga mabibigat na pag-amin, revelasyon o salaysay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kahapon hinggil sa war on drugs, ay halimbawa na lang usapin ng death squad para kay Senate President Francis Escudero, bagamat tila hindi na bago yung mga sinasabi ng dating Pangulo, pero ang kaibahan ngayon nung sinabi niya ito kahapon, lahat daw ng binitawan niyang salita ay under oath. Kaya pwede raw itong magamit na pabor o laban sa dating Pangulo. Cocaine, heroin, marijuana, party drugs. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Ipinunto rin ni Escudero ang kahalagahan ng due process kahit mahaba man ang proseso. At dito na pumapasok niya ang punto de vista ng gobyerno. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a civilized society. Mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Naomi, ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, ang mga binitawang salita ng dating Pangulo ay kakailanganin pang pag-aralan ng mga abogado at eksperto. Wala pa raw schedule, Naomi, yung susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee dahil nais naman ibaling ni Pimentel yung kanyang atensyon sa paghimay naman ng national budget ng gobyerno para sa susunod na taon. Naomi? Maraming salamat, Daniel Manalastas.